Beta is better! Andito na ang Better Angkas Biker app. Pagka-install, pindutin ang Tara na! At ilagay ang iyong angkas registered mobile number sa app para makalogin. Siguraduhin tama ang mobile number mo at nasa tamang format ito. Dapat magsimula ang number sa 9 at hindi sa 0 para hindi ka makakuha ng mga error prompts. Pag lumabas ang error prompt na ito, ibig sabihin hindi registered sa angkas system ang mobile number na nilagay mo. Kapag ganito naman ang lumabas, ay wala sa tamang format o hindi nagsisimula sa 9 ang mobile number na nilagay mo. Pagkatapos mag-login, hintayin dumating ang 6-digit OTP na ipapadala sa iyong registered mobile number. Siguraduhin tama ang OTP na iyong inilagay. Kung sakaling lumabas ang error prompt na ito, pindutin lamang ang mag-request ng bagong OTP at siguraduhin na ilalagay agad ito matapos makatanggap. Kung unang beses pa lang na magla-login, pindutin ang I agree sa ating terms and conditions at privacy policy at pag successful na ang pag-login, ay pwede na pindutin ang GGG mga lods! Pagka-login, posibleng makakuha ka ng mga prompts na nagsasabing no internet connection. Kailangan online ka at nakakonect sa Wi-Fi o mobile data. Kailangan ng access sa iyong location. Siguraduhin naka-on ang GPS at nakaset sa Allow All the Time ang location service ng iyong mobile device. New device detected. Marahil ang iyong mobile device ay hindi registered kay angkas. Tumawag agad sa support para ma-update ang detalye. Unresolved violation prompt. Ito ay nangyayari kapag ikaw ay may POU or suspension. Tumawag agad sa support para makapagpa-schedule at maresolba ang issue. Mas pinaganda at in-enhance na ang ating bagong active home screen. Makikita mo na agad ang iyong current location at ang pin para dito. Ang arrow icon para sa open navigation kung saan pwede mong i-access ang iyong navigation app. Ang online at offline switch. Andito na din ang emergency call sa angkas ERT. Gamitin lamang kung sakaling na aksidente. Makikita mo na agad sa bagong active home screen ang iyong current angkas credit, customer rating, pati na din ang iyong acceptance at cancellation rate. Dito mo na din pwede ma-access ang ating bagong side panel menu. Sa bagong side panel menu, makikita ang iyong biker profile, history, angkas wallet, payables, support at feedback. Kumpleto na ngayon lahat ng impormasyon at pagkakakilanlan mo sa My Profile. Biker name, gender, biker ID, license number, brand at model ng motor, active service types, registered mobile number, at email address. Sa loob naman ng history, makikita ang iyong completed trips, net earnings para sa kasalukuyan at nakaraan na linggo. Kasama na dito ang mga nakukuhang incentives at ang net earnings per ride kung saan makikita mo na real-time ang iyong malinis na kita. Dito mo na din makikita ang mas detalyadong breakdown at information ng iyong booking, ang date at time of booking, booking ID, service type at mga additional parameters tulad ng target destination, pick-up point address, drop-off point address, payment method, ang total fare kasama ang promo at final fare at ang iyong net earnings. Merong dalawang klaseng angkas wallet. Ang una ay ang iyong cash balance kung saan napupunta ang ating mga kinita mula sa promos, cashless fares at incentives. Maaari itong i-cash out papunta sa iyong mga e-wallet accounts. Maaari din itong i-transfer papunta sa iyong angkas credit. Ang iyong cash wallet ay may maximum cash balance limit na 50,000 pesos per day. Ang pangalawa naman ay ang iyong angkas credit. Dito naman pumapasok ang iyong voucher top-ups at dito din binabawas ang 20% commission per ride. Kailangan na may minimum na 50 pesos na laman ito upang patuloy na makatanggap ng bookings. 20,000 pesos naman ang maximum na limit na pwedeng ilaman dito. Maaari ding i-transfer ang laman nito papunta sa iyong cash balance. Para makapag-transfer ng cash balance papunta sa iyong angkas credit, pindutin ang transfer para magsimula.
Ilagay ang halaga na nais i-transfer at pindutin ang confirm. Siguraduhin na tama ang detalye na nakikita bago pindutin ang transfer to Angkas Credit. Lalabas ang confirmation page na magpapakita na successful ang ginawang transfer. Makakakita ka rin ng confirmation banner pagbalik mo sa Angkas Wallet. 100 pesos ang minimum amount na pwedeng i-transfer. 50,000 pesos naman ang maximum amount na pwedeng i-transfer per day. Para naman i-top up ang iyong Angkas Credit, pindutin ang top up para magsimula. Meron kang dalawang paraan para mag-top up. Ang una ay sa pamamagitan ng voucher PIN. Gaya ng nakasanayan natin sa lumang app, pwede pa din bumili ng voucher PIN sa pamamagitan ng GCash o Maya at i-input ang voucher PIN na matatanggap via text sa Better Angkas Biker app. At ang pangalawa naman ay sa pamamagitan ng pagbili ng voucher mula sa Better Angkas Biker app mismo. Gamit ang GCash o Maya, pumili lang ng top-up amount at siguraduhing tama ang detalye. Pumili ng mode of payment kung GCash o Maya. Sundan lang ang proseso ng GCash o Maya. I-check lang mabuti na tama ang mga detalye bago pindutin ang Pay. Automatic na itong madadagdag sa iyong Angkas Credit. Hindi kailangan magantay ng voucher PIN na matatanggap via SMS. Sa ngayon ay Maya pa lang ang maaari mong gamitin. Pero sa mga susunod na update ay magagamit na din ang GCash. Tandaan na hindi automatic na malilipat ang laman ng top-up sa lumang app, kaya kailangan mo nang i-cash out sa GCash at mag-top up sa bagong Angkas Biker app. Kung makaranas naman ng anumang issue sa app, maaari tayong kumontak sa Service Excellence Team. Kung nais magbigay ng feedback tungkol sa application, maaaring mag-fill up ng form at isubmit ito sa amin. Kapag ready ka na mag-online sa Better Angkas app, pindutin ang offline switch sa upper right para mag-online. At kapag tapos ka ng bumakbak maghapon, pwede mong i-offline ang iyong Biker app. Pindutin lang ulit ang online switch sa upper right. Pagka-online mo sa iyong Biker app, maaari ka na makatanggap ng booking mula sa passenger or padala depende sa service type na available sa iyo. Makikita sa ating booking screen ang service type, distance to pickup point at address, drop-off point address, net earnings, payment method, promo amount, total fare, notes from passenger, accept button and timer, at reject button. Paalala lang mga kadaks, makakaapekto sa iyong acceptance rate ang hindi pag-accept o pag-reject ng booking bago matapos ang timer. Pansamantala ka ding malalock out sa app. Dito mo din makikita ang kumpletong informasyon ng iyong booking, katulad ng pangalan ng iyong pasahero, pick-up point at mga notes sa biker. Pagkatapos i-accept ang booking, itap ang message or call icon para ma-notify ang pasahero na na-accept mo na ang kanilang booking. Mamili ng standard spiel na ipapadala sa ating mga pasahero o pwede rin gumawa ng sariling custom message sa pamamagitan ng pag-tap ng custom message. Pagkatapos, itap ang edit and send para ma-notify ang iyong pasahero. Itap ang arrow icon para magbukas ng navigation app. Pagdating sa pickup point, pindutin ang I'm here para ma-notify agad ang iyong customer. Pag nakasakay na ang iyong pasahero at ready na kayong bumiyahe, i-swipe ang pickup button. Pwedeng pindutin ulit ang arrow para mag-open ang navigation app patungo sa drop-off point. I-swipe naman ang drop-off pag nakarating ka na sa drop-off point. Pagkatapos ay lalabas ang fare breakdown screen, kung saan mo makikita ang amount na sisingilin sa iyong pasahero, ang original na total fare, ang promo, ang final fare, ang payment method, at ang net earnings mo. Pag nakuha na ang bayad ni customer, i-swipe ang complete trip. Congratulations kadaks! Natapos mo na ang iyong first booking. Kung maka-accept ka naman ng booking at kailangan mo i-cancel, mag-swipe up lang at itap ang cancel. Piliin at itap ang reason for cancellation. Karagdagang kaalaman, halimbawang 100 pesos na lang ang iyong Angkas Credit at nakatanggap ka ng long distance booking kung saan aabot sa 120 pesos ang halaga ng komisyon. Hindi ka magkakaroon ng negative credit balance. Maa-accept mo pa din ang booking, ngunit magkakaroon ka na ngayon ng upcoming payable.
Pag nag-top up ka ng iyong angkas credit at lumagpas ito ng 120 pesos, automatic na makakaltas ito sa iyong balance. Mas pinaganda at mas detalyado na rin ang booking screen ng angkas padala. Dito makikita ang service type, distance to pick-up point and address, ang iyong drop-off point at address, item or package details, notes to bikers, net earnings, payment method, at reject button. Pagdating sa pickup point, iswipe ang I'm here at pickup button. Lalabas ang fare breakdown at makikita na kung sino ang sisingilin pagkatapos ng booking kung collect cash from receiver o collect cash from sender. Maaari na ring cashless ang mode of payment ng customer. Kung collect cash from sender ang pinili ng customer, makikita mo na agad ang fare breakdown at sisingilin sa customer. Iswipe ang collect cash pag na-receive na ang payment ni customer. Kapag nakabayad na si customer, pwede nang pumunta sa drop-off point. Pagdating sa drop-off point, iswipe ang I'm here at drop-off. Pag nabigay na ang item o package kay customer, iswipe ang drop-off item button. Kung cash by receiver ang pinili ng customer, lalabas ang fare breakdown pagkatapos i-drop off ang item. Iswipe ang collect cash para matanggap ang bayad ng customer. Lalabas ang confirmation screen at itap ang complete booking button. Para sa mga bakbakero, maaari mo na i-on at gamitin ang Auto Accept feature. Mag-swipe up para lumabas ang additional features panel. I-toggle on ang Auto Accept. Kung naka-on ang Auto Accept, makikitang naka-display ang green Auto Accept On banner. Pag naka-on ito, Auto Accept na ang pagpasok ng mga bookings. Sa mga Auto Accept bookings, hindi na ito mare-reject or ignore. Cancellation na lang ang option at maaari ito makaapekto sa iyong cancellation rating. Ang Auto Accept feature ay maaaring gamitin ng isang beses sa isang araw. Tuwing 3 AM nagre-refresh ang Auto Accept option. Kung nais mo i-off, mag-swipe up at itap ang turn off ng Auto Accept button. Ang target destination ay isang feature kung saan magmamatch ang matatanggap na bookings sa nais mo puntahan na target location. Sa active home screen, mag-swipe up para lumabas ang additional features panel. I-on ang target destination switch. Maaaring i-search or mag-pin ng target destination kung saan patungo ang bookings na matatanggap. Pindutin ang turn on kung tama ang mga detalye na nakikita sa target destination. Pag okay na ang target destination, makikita ang green Target Destination On banner at ang detalye ng location sa ibaba. Paalala, ang target destination ay maaari mo lang i-on ng 2 beses sa isang araw. Ang target destination counter ay nagre-refresh tuwing 3 AM. Ang mga bookings na na-complete mula sa target destination ay maaaring hindi maisama sa bilang ng right target ng incentives, rewards, at iba pang right target metrics. Hindi garantisado na may matatanggap agad na booking dahil maaaring walang customer na on the way sa target destination mo. Kung nais mo i-off ang target destination, mag-swipe up lamang at i-switch off ang target destination. Pwede gamitin ng sabay ang Auto Accept at target destination. Bakit kailangan mong mag-dual app? Habang ongoing ang mga rollout activity, may mga customers pa rin na gumagamit ng lumang app. Kaya kailangan parehas kang online sa luma at bagong app. Habang unti-unting lumilipat ang mga customers sa bagong app, ganito muna ang ating proseso. Step 1. Parehas na mag-online sa bago at lumang Angkas Biker app. Step 2. Kapag may pumasok na booking sa bago o lumang app, i-accept muna ito at mag-offline sa kabilang app para hindi sabay pasukan ng booking. May matatanggap ka rin na notification na magpapaalala na mag-offline sa kabilang app. Step 3. Kapag nakapag-offline na, gawin na ang normal na proseso ng pagbiyahe. Step 4.
Pagkatapos makomplete ang booking, mag-online na ulit sa parehong Angkas Biker app. Gets na ba ang Better Angkas app? Bakbakan na mga kadaks!